Mga ka-disciple, napansin nyo ba? May mga sekta na parang nasa concert ang style ng pagsamba. May malakas na tugtog, ilaw, at halos parang gig. Pero tanong, bakit nga ba ganito? Tara, himayin natin isa-isa. Basahin natin ngayon mula sa Juan 4:24. Sabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya importante nating maintindihan, ano ba talaga ang puso ng pagsamba? Ang ibang sekta, ginagawa nilang concert style ang pagsamba dahil number 1, para raw mas makarelate ang kabataan at hindi mabagot. Number 2, para magkaroon ng emotional experience kapag naiyak o na-hype, feeling nila mas ramdam ang Diyos. Number 3, strategy rin ito para mas mahikayat ang mga tao kasi masaya, lively at parang party. Number 4, nakikita nila ang worship bilang celebration of joy. Kaya may tugtugan, sayawan, halos fiesta vibes. Pero mga kapatid, may panganib dito. Baka ang tao mas nakatingin na sa ilaw, music at performance imbis na sa Diyos mismo. Ang tunay na worship hindi lang nakabase sa feelings, kundi sa katotohanan. At ito'y si Kristo mismo. Mga ka-disciple, may mga sekta na nagsasabing concert-style worship ay biblical. Kasi daw, nasa Psalm 149, Psalm 150, John 4, Acts 2 at marami pang iba. Pero tanong, tama ba ang basa nila? Tara, himayin natin isa-isa. Psalm 1493, purihin siya sa sayaw, tugtugin ng tamburin at alpa. Tanong, kung literal yung sinusunod ito, nasaan ang tamburin at sayawan sa worship nyo? Kung band lang ang gamit nyo, selective lang kayo. Psalm 151-2, purihin ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin siya sa kanyang makapangyarihang gawa. Ang sentro dito ay Diyos, hindi performance. Kung ang worship nyo mas nakafocus sa hype at tugtugan, sino ba talaga ang bida? Diyos o banda? Psalm 153-4, purihin siya sa trumpeta, salteryo, alpa, tamburin, sayawan, kwerdas at flauta. Kung literal kayong sumusunod, asan ang trumpeta, tamburin, flauta at sayawan sa worship nyo? Kung rock band lang, pumipili lang kayo ng gusto nyong gamitin. Psalm 155, purihin siya sa malalakas na pompyang at tugtugin. Kung ito ang basihan, dapat may pompyang din kayo sa worship nyo. Pero wala naman. Kaya malinaw, hindi ito manual ng concert-style worship. Ito ay poetic invitation na lahat ng bagay gamitin para purihin ng Diyos, hindi para gawing show ang worship. John 4:23-24. Darating ang panahon at ang tunay na sumasamba ay sasamba-sama sa espiritu at katotohanan. Ang ibig sabihin, hindi nakatali ang worship sa lugar o style, kundi nakaugat sa espiritu at katotohanan. At ang katotohanan ay si Kristo mismo. John 14:6. Hindi sinabing concert style ang tunay na worship. Ephesians 5:19, Colossians 3:16. Umawit kayo ng mga salmo, himno at mga espiritual na awit. Tama, mahalaga ang pag-awit sa pagsamba. Pero pansinin, awit para sa Diyos, hindi para sa audience. Hindi ito show, kundi prayerful singing. Acts 2:46-47. Ang mga alagad ay laging nagtitipon, nagbabahagi ng pagkain ng may kagalakan at nagpupuri sa Diyos. Oo, may saya at papuri. Pero saan sila nagtitipon? Sa breaking of the bread. Gawa 2:42. Malinaw na ang sentro ay Eucharistia, hindi banda o concert vibes. Mga ka-disciple, tandaan natin, Psalm 50 ay nasa Old Testament. Noon, ganito sumamba ang Israel. Pero sa New Testament, malinaw. Ang sentro ng worship, hindi musika, kundi si Kristo sa Eucharistia. Ang musika, tulong lang yan para iangat ang puso natin sa Diyos. Kaya kapag tanuin ka, biblical ba ang concert-style worship? Pwede mo sagutin, may biblical base ang kasayahan at musika sa worship. Pero ang tunay na pagsamba ayon sa Biblia ay si Kristo mismo, hindi ang concert.